Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa video na ito, makikita ang tila laban sa pagitan ng mga sibilyan sa China laban sa mga de-uniforming mga pulis at sundalo mula sa CCP. Tila ayaw magpaawat ng mga sibilyan at nakuha ng gumamit ng mga baston, itak, apoy, kahit pa mga bato na puno ng usok at sigawan ng paligid at tila hindi nagpasindak ang mga sibilyan. Ang pinag-ugatan ng kaguluhan na ito ay dahil umano sa sapilitang pagkuha ng mga labi ng isang namayapang tao mula sa isang village. Sa Yanxiang Village na nasa Anshun District sa China, ang mga mamamayan nito ay mayroong isang lumang tradisyon na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ayon sa kanilang tradisyon, kung sakaling may mamatay sa kanilang village ay doon na lamang din nila ito ililibing. Subalit ayaw ito ng gobyerno at inutusan nila ang mga villagers na i-cremate ang kanilang mga namayapang kaanak at dalhin ito sa tamang krematorium, pero ayaw pumayag ng mga taga roon. Nang may isang tawang namatay muli sa village, nagpadala ang gobyerno ng China ng mga armadong tao upang sabilitang kunin ang mga labi at dalhin sana ito sa krematorium. Pero dahil ayaw pumayag ng mga tao ay nagkaroon ng tila riot sa pagitan ng mga otoridad at mga villagers. Mula noong 3 na Agosto, naglagay ang mga villagers ng 4 na ataol ng mga patay at iniharang ito sa entrada ng kanilang village. Ito ay upang hindi makapasok ang puwersa ng gobyerno at mang-agaw muli ng mga bangkay. Subalit kinabukasan, nasa daan-daang mga armadong tao na naman ang nagtungo sa lugar upang kunin muli ang mga bangkay. Subalit hindi pumayag ang mga villagers at nagkaroon na naman ng riot. Panandaliang napigilan ng mga sibilyan ng mga otoridad, subalit noong umaga ng 6, nagpadalang muli ng resback ang CCP at pinapatay ang linya ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Ginamitan nila ng tirgas sa mga residente at pilit na kinuha ang mga labi. Nasa daan-daang mga sakyan ang dala ng mga otoridad at inaresto ang ilan sa mga sibilyan. Ayon kasi sa kalalabas lamang ng batas sa kanilang bansa, tanging cremation ang maaari lamang gawin upang ihatid sa huling hantungan ng isang namayapang tao. Subalit hindi ito sapilitan at hindi ito kailangang sundin ng publiko. Yun lamang mga nais itong sundin. Pero sa kabila ng malinaw na pagkakasaad na hindi naman sapilitan ang cremation, hindi napigilan ng mga otoridad na gumamit ng dahas upang ipatupad ang naturang batas kahit pa sa mga liblib na lugar. Ayon sa CCP noon, rerespetuhin nila ang mga tradisyon at paniniwala ng ilan, subalit sa kasalukuyan, tila sila mismo ang sumira sa kanilang naging pangako noon. Kadalasan din sa mga liblib na lugar sa China ay walang mga public cemetery o crematorium, kaya hindi din nila alam kung saan nila dadalhin ang nakakremate nilang kaanak. Isang video din noong Enero lamang nitong taon ang kumalat na kung saan isang grupo ng mga otoridad ang nagtungo sa isang liblib na baryo upang sapilitang kunin ang labi ng isang namayapang matanda. Dahil dito ay muli na namang nagpang-abot ang mga sibilyan at ang mga pulis at sundalo. Nasa daan-daang sundalo ang ikinulong ng mga sibilyan at hindi nila pinakawalan ng mga ito hanggat hindi sila humihingi ng tawad. Ayon sa mga sibilyan, wala umano silang sapat na pera upang dalhin at ilibing ang kanilang mga namayapang kaanak sa isang sementeryo, kaya mas pinipili na lamang nilang sa kanilang lugar na lamang ito ilibing. Subalit mula pa man noong nakaraang taon, ang mga riot sa pagitan ng mga otoridad at mga pulis ay madalas nang nangyayari at palala na ito ng palala habang lumilipas ang mga araw. Natuto na ding lumaban ng mga sibilyan at inaatake na din nila ang mga pulis. Hindi na sila nagpapasindak sa mga uniforme ng mga ito at gumagawa ng sariling paraan upang mapigilan ang ginagawa nilang pang-aagaw ng bangkay ng kanilang mga kaanak. Nagagawa nilang ikulong ang mga pulis at kinukuha ang mga armas ng mga ito. Sa video na ito makikita ang isang batang pulis na nagmamakaawa sa mga villagers na huwag siyang sasaktan. Kahit ang mga sasakyan ng mga pulis ay sinisira din ng mga sibilyan.
Sa video na ito makikitang pinapakawala ng mga sibilyan ang mga ikinulong nilang mga pulis at sinabi sa kanila na kung sakaling sila ay muling babalik ay tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanila. Nasa mahigit 100 ang nagawang ikulong ng mga sibilyan at karamihan sa kanila ay naglakad palabas ng nakayuko habang ang ilan ay iika-ika at inaalalayan naman ng iba. Habang marami ang nabibilib sa mga taga-village dahil sa kanilang ginawa, madami din ang nagsasabi na maaaring ang CCP ay gumanti at umatake sa 10 oras ng gabi kung saan tulog ang mga sibilyan. Kaya naman binalaan din ng mga sibilyan na mag-ingat at laging maging handa. Ilang araw lamang ang lumipas ay tila nagkatotoo nga ang agam-agam ng ilan na kung saan isang village naman ang kanilang palihim na sinugod. Ang ulat na ito ay binura sa buong China at hindi pinaalam sa publiko. Nangangahulugan lamang ito na gagawin talaga ng CCP ang lahat mapatupad lamang ang kanilang batas. Kaya naman para sa maraming Chinese, hanggat ang CCP ay nariyan, hindi umano magiging payapa ang mga mamayan ng China. Kung nais umano ng kapayapaan sa China ay dapat na ibasura ang diktatorial na pamumuno ng kanilang gobyerno sa kanilang bansa. Mula nang mangyari ang insidenteng ito, maraming iba't ibang grupo ng mga sibilyan sa iba't ibang panig ng China ang nagprotesta at nanawagan ng kanilang karapatan at protektahan ng kanilang interes bilang mga mamayan ng China sa isang syudad malapit sa Mongolia. Ang mga nagpoprotesta para sa kanilang karapatan ay nauwi sa malalang engkwentro laban sa mga pulis. Sa Wuhan naman, ang mga grupong ito ng mga kababaihan ay nagpoprotesta upang bigyan sila ng maayos na sahod at tamang benepisyo sa kanilang social security. Sa rally naman na ito ng mga magulang, nais nilang babaan ang tuition fee ng kanilang mga anak. Sa loob lamang na 1 linggo, umabot sa 11 klase ng pag-aalsa ang nangyari sa 9 lamang na probinsya ng China. Bukod dito, nagkaroon din ng 7 pag-aalsa ng mga manggagawa, isang protesta ng mga estudyante, isang prepaid user right protest, merchants right defense rally, rally ng mga naglo-loan, tourist rights defense incident, isang petition rights incident, at 4 na homeowners rights defense protest. Sa kabuuan, umabot sa 27 insidente ng pagrarally ang nangyari sa China sa loob lamang ng 1 linggo. Kumpara sa mga nakalipas na buwan, limitado lamang ang mga naganap na pag-aalsa. Sa panahon ngayon ay tila dumoble ang mga insidenteng ito at mas lalong tumataas ang tensyon sa kanilang gobyerno. Noon lamang 12 ng Agosto, isang homeowners group ang humarang sa isang main road sa China upang magprotesta sa kanilang mga nabiling mga bahay na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatapos gawin. Marami noon sa mga may-ari ng mga bahay na ito ang inaresto at dinala ng mga pulis. Sa parehong araw naman, sa isang probinsya pa rin, nagpadala ang gobyerno ng China ng isang grupo ng mga armadong pulis upang paalisin ang mga nagpoprotesta na nais makuha ang kanilang sariling lupa na kinuha umano ng gobyerno. Sa isang kalsada naman, nagtipon-tipon ng mga drivers na ito upang manawagan na ibigay na sa kanila ang kanilang mga sweldo. Maraming buwan na pala kasi na hindi pinapasweldo ang mga driver na ito mula sa pinagtatrabahuan nilang kumpanya na pag-aari ng gobyerno ng China. Sa kabila nito, mayroon din palang namumong tensyon sa loob mismo ng sistema ng CCP. Kamakailan lamang, ang front page ng opisyal na pahayagan ng CCP ay nabalot ng kontrobersiya. Ilan kasi sa mga laman ito na nagpapakita sa kanilang pangulo ay nirestrict nila sa publiko at hindi mabuksan. Nangyari ito ng ilang araw na magkakasunod. Ayon sa maraming mga mamayan ng China, mula umano nang umupo si Xi Jinping bilang kanilang pangulo, nakokontrol na din ito pati ang mga social media at mga websites ng China. Sa ngayon ay puro na lamang din larawan ni Xi Jinping ang makikita sa mga pahayagan at sa mga social media platform ng China. Subalit kamakailan lamang, ang ilang mga opisyal sa loob mismo ng CCP ang nagbubunyag ng mga pangalan ng mga tiwaling opisyales sa kanilang bansa. Tulad na lamang ng isang ito na inirereklamo ang dalawang mas mataas sa kanya ang posisyon na ginagamit umano nila ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling interes at ambisyon, maging ang korupsyon umano ng dalawang ito. Ang isa naman na ito ay inakusahan ng kanyang kasama sa isang government organization na kurakot umano at ibinubulsa ang pondo sa kanilang mga nagiging proyekto. Marami pang mga sumunod na mga opisyalis ang nagbunyag ng mga anomalyang nagaganap sa CCP. Ang ilan ay pinapangalanan pa nila ng direkta ang mga tiwaling opisyal na nahuhuli nilang gumagawa ng hindi tama sa loob mismo ng CCP. Hawak-hawak din nila ang kanilang mga IDs upang masiguro na sila ay mga totoong opisyal ng iba't ibang sangay ng kanilang gobyerno.
Hanggang sa ngayon, wala pa ring lumabas na balita kung ang mga taong tinutukoy ng mga ito ay dumaan na sa mga investigasyon ayon sa kanilang batas. Wala ding naging malinaw na pahayag tungkol naman sa seguridad ng mga whistleblowers na nagbunyag ng mga issue sa kanilang gobyerno dahil sa mga naglalabasang mga videos na ito online. Marami ngayon ang nagsasabi na ang CCP ay hindi na ganoon katibay tulad ng dati. Umaunti na lamang din umano ang mga mamayan sa China na nagtitiwala ngayon sa CCP. Marami sa mga ito ngayon ang nawala na ng tiwala sa kanilang mismong gobyerno. Hindi din binubura ng CCP ang mga videos na ito online upang malaman nila ang mga taong kumukontra sa kanilang gobyerno na may tuturing na kalaban din ng CCP. Tila attendance check ang mga ito para alam nila ang mga kalaban ni Xi Jinping at kung sino ang kanilang dapat na patahimikin sa hinaharap. Para sa China, mas maigi umano na patahimikin na lamang ang mga nag-iingay kaysa solusyonan ng kanilang mga hinaing para tumahimik ang mga ito.